Top 10 na pinakamahal na corrupted flood control project sa Pilipinas. Nagsimula ang pagsisiyasat tungkol sa mga umano'y ghost at substandard na flood control projects na nagdulot ng galit ng publiko at iniimbestigahan ng Senado. Maraming proyekto ang may malalaking budget na inilaang para protektahan tayo sa baha. Ngunit, may mga ulat na hindi natupad at hindi nagbigay ng benepisyo sa mga tao. Ang video na ito ay para lamang sa impormasyong pampubliko. Walang tinutukoy na pangalan ng tao o kumpanya. Batay ito sa mga ulat at hindi layong manira kanino man. Ikaw na. San Juan River Phase, 1.2 billion pesos. San Juan, Metro Manila. Sinimulan noong 2023. Inaasahang maibsan nito ang pag-apaw ng ilog tuwing malakas ang ulan at maprotektahan ang mga kabahayan malapit sa Pampang. Sa halip, naiulat na may mga bahagi na hindi tapos at hindi gumagana ng ayon sa plano. Kaya patuloy ang pagbaha at galit ng mga residente. Ang unang susunod na inspeksyon ay pinaniniwalaang nagsimula ilang buwan matapos ang opisyal na pagsisimula. Ang epekto, nawalan ng tiwala ang mga komunidad at nagdulot ng pangambang pinansyal at pisikal tuwing bagyo. Ikalawa, rechanneling ng Metro Creek. 1.5 billion pesos. Metro Manila. Sinimulan noong 2022. Inaasahan itong mabilis na mag-alis ng tubig kapag umulan ng malakas at bawasan ang waterlogging ng mga kalsada. Ngunit, ilang bahagi ang naiwan na hindi naaayos at may mga materyales na pinaghihinalaang mababa ang kalidad na nagpalala sa problema para sa mga motorista at tindahan. Dahil dito, lumaki ang gasto sa lokal na negosyo at may mga pamilya na muling nasalanta nang hindi man lang natanggap ang ipinangakong proteksyon. Maraming residente ang nagreklamo na parang hindi nagamit ang perang inilaan para sa kanila. Ikatlo, Laguna Spillway Upgrade. 2.2 billion pesos. Laguna Province. Sinimulan noong 2022. Ang layunin ay i-redirect ang sobrang tubig papunta sa lawa at iwasan ang pagbaha sa kabundukan at kabayanan. Ngunit, natagpuang may mga seksyon na kulang sa pagpapalakas at hindi pa rin nakaabot sa kani-kanilang grado. Kaya, nagpatuloy ang pag-apaw sa mababang bayan. Nagdulot ito ng pagkaurong ng ani ng mga magsasaka at pagkaantala sa pagpasok ng mga bata sa paaralan dahil sa baha. Ang mga lokal na opisyal ay nananawagan ng agarang aksyon, habang ang mga tao ay naghahanap ng hustisya. Ikaapat, Central Luzon River Realignment. 3 billion pesos. Central Luzon. Sinimulan noong 2022. Inaasahang magpapabawas ito ng flood risk sa malalawak na lupain para sa mga kabahayan at agrikultura. Sa bisa ng mga ulat, may mga bahagi na halos hindi natapos at hindi nasubok. Kaya, ang mga palayan at bahay ay patuloy na nagkakaroon ng pinsala tuwing umuulan.
Ang resulta, nabawasan ang ani at tumaas ang gastos ng mga magsasaka para sa pag-aayos ng kanilang lupain. Maraming pamilya ang nawalan ng pinagkakakitaan at nagdusa ang lokal na ekonomiya. Ikalima, cluster ng mga proyekto sa Bulacan. 4.2 billion pesos. Bulacan, sinimulan noong 2022. Ito ay inaasahang magsisilbing serye ng maliit at mid-scale na istruktura para proteksyon ng maraming bayan sa Bulacan. Ngunit, may mga ulat na maraming seksyon ang hindi natapos at may mga dobleng invoice o magkakatulad na kontratang humantong sa pagdududa ng mga mamamayan. Dahil dito, marami ang nananawagan ng audit at may mga komunidad na patuloy na napapabaha dahil may naklaim na proyekto. Ang tiwala sa mga planong pang-imprastruktura ay naaapektuhan at tumindi ang indignasyon. Ika-6, Bulacan Flood Mitigation Program. 5.9 billion pesos. Bulacan, sinimulan noong 2023. Ang proyekto ay idinisenyo para kontrolin ang pag-apaw ng ilog at ilagay ang sistema ng drainage sa mas maayos na kondisyon. Ngunit, matapos ang unang inspeksyon, lumitaw na ilang bahagi ay hindi nagawa. May natitirang lupain, hindi napapanatili, at may maulat ng hindi pagtupad sa mga takdang gawain. Ang epekto sa mga barangay, nawalan ng proteksyon ng mga tahanan at sinapit nila ang paulit-ulit na pagbaha. Marami ang naghirap sa pagbangon mula sa pinsala at may malawakang pagkadismaya. Ika-7, Multi-Town Flood Barrier Initiative. 6.5 billion pesos. Central Luzon at Calabarzon, sinimulan noong 2023. Inaasahan na mababawasan ang pag-apaw sa maraming bayan at mapapanatili ang kalasada sa mga paaralan mula sa baha. Sa totoo, may mga piraso ng pagpapatayo na hindi sinubok at may kakulangan sa koordinasyon. Kaya hindi naging ganoon kaepektibo ang sistema. Nagresulta ito sa pagkaantala ng serbisyo publiko at pagtaas ng gastusin para sa emergency response. Ang mga pamilyang umaasa sa tulong ng proyekto ay patuloy na nagdaranas ng pinsala at stress. Ika-8, malawakang flood control package para sa probinsya. 9.49 billion pesos. Bulacan, noong 2023 ito sinimulan. Ang layunin ay sistematikong ayusin ang mga kanal, dike, at rechanneling para sa isang buong distrito. Subalit, ipinakita sa mga ulat na maraming bahagi ang incomplete at may hindi nakaayos na dokumento na nag-iwan ng malaking bahagi ng distrito na hindi protektado. Ang bunga nito ay pagtaas ng mga apektadong kabahayan at pagkasira ng ari-arian, na lalong nagpahirap sa mga komunidad. Nagdulot ito ng malakas na galit at panawagan para sa pananagutan. Ika-9,
Expanded River Defense Project. 12.8 billion pesos. Bulacan at kalapit na lugar. Sinimulan noong 2022. Ito ay inaasahang maglilingkod bilang pangunahing linya ng depensa laban sa malalaking baha sa maraming bayan. Pero ayon sa mga report, may mga seksyon na hindi na isakatuparan ng maayos. At may mga lugar na hindi umaayon sa disenyo. Kaya patuloy ang problema sa pagbaha. Ang mga residente ay nawalan ng bahagi ng kanilang kabuhayan at mga lokal na pamahalaan ay napilitang gumastos muli para sa emergency repairs. Maraming tanong ang lumitaw tungkol sa wastong paggamit ng pondo at kalidad ng gawa. Ika-10. Quezon City Comprehensive Flood Works. 14 billion pesos. Quezon City. Sinimulan noong 2022. Ang programang ito ay kinabibilangan ng 254 proyekto na inaasahang magpapabuti ng drainage at magbabawas ng urban flooding sa maraming distrito. Ngunit, ilang inspeksyon ang nagtukoy na maraming proyekto ang may problemang papeles, kulang sa permit o hindi pa tapos at nananatiling dahilan ng baha para sa mga residente. Ang mga aral, nagdulot ito ng kawalan ng serbisyo sa mga komunidad at matinding pag-aalala sa paggamit ng pondo ng bayan. Maraming mamamayan ang naghirap at nais ng agarang pagwawasto at hustisya. Ang mga ulat na ito ay paalaala na ang malaking budget ay walang silbi kapag hindi napupunta sa tamang pagpapatupad at tunay na proteksyon para sa tao. Ang hinaharap ng ating mga komunidad ay nakasalalay sa malinaw na pananagutan, masusing inspeksyon, at tunay na serbisyo para sa mga kababayan. Hinihikayat ang publiko at mga otoridad na ipagpatuloy ang pagtutok hanggang sa mabigyan ng hustisya at maayos ang mga apektadong komunidad.